Si, si ano, ay para na talakay na natin 'yan kanina, 'wag na 'yan. Dito po tayo sa ngayon po ay pangalawa at pangatlong, impeachment complaint laban po kay, Mr. President BBM. Ito po, hindi po tinanggap ng, secretary, yung, opisina, ah, ng Secretary General ng Kamara na si Cheloy Garafil. Siya na po yung bagong Secretary General, eh. Si Cheloy Garafil po ay yung opisina niya na Secretary General ng House of Representatives ay hindi po tinanggap ito pong, complaint. Second and third complaint, no? Mamaya po ipapaliwanag po natin yung mga pagkakaiba-iba. In summary po, para magka-ideya po kayo na magkakaiba po tong mga final na impeachment. Pero ang question po rito, kung magkakaroon po ng 1-year ban, yun pong, impeachment, bakit po may impeachment complaint, bakit po na may nagpa-file pa ng second at may nag-file pa po ng third? Sasagutin po natin 'yan, no, yung legal basis niyan. Anyways, ayon po kay dito po kay Attorney Vic Rodriguez, Cheloy Garapil, huwag kang masyadong garapal. Iyan po ang pahayag ni Attorney Rodriguez dahil mariin niyang binatikos ang umano'y pagtanggi ng Office of the Secretary General ng House of Representatives na tanggapin ang ikalawa at ikatlong, impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Sa kanyang pahayag, giniit ni Rodriguez na ang impeachment ay isang malinaw at tahasang prosesong konstitusyonal. Itinakda upang papanagutin ang isang Pangulo sa mga kasong culpable violation of Constitution, treason, bribery, graft and corruption, and other high crimes at betrayal of public trust. Ayon kay Rodriguez, wala sa kapangyarihan o diskresyon ng Secretary General ng Kamara ang harangin o tumangging-tumanggap ng impeachment complaint dahil ito ay isang ministerial duty, hindi isang opsyong mariing maaaring piliin o ipagkait ng opisina. Ito po ang sinasabi ni magaling na abogado po to si Rodriguez. Ang sinasabi niya po, pag may nag-file po ng complaint, nagpasa po sa opisina nyo, ay kinakailangan pong tanggapin at kinakailangan pong ipasa yan sa Speaker of the House. Okay. Wala po sa kapangyarihan o diskresyon ng Secretary General ng House na harangin at hindi tanggapin ang isang ministerial duty tulad ng paghahain ng impeachment complaint. Ayan. Ito po, ang kinakatwiran kasi ng mga nasa opisina ni Garapil, wala raw po sa ang secretary ay naroon sa Taiwan. Hindi po legal na batayan yan na out of the country. Sabi ni Rodriguez, kinakailangan po, tanggapin nyo lang. Kaya ang sabi niya, Garapil, wag namang garapal. Wala namang garapalan. Ayun pala. 'Di ba? Ang ganda ng pagkakasabi. Garapil, wag kang garapal. Ayan, ang reaksyon ni Rodriguez ay sumasalamin sa lumalakas na argumento ng ilang sektor na ang hindi pagtanggap sa impeachment complaint ay hindi lamang procedural issue, kundi isang seryosong usapin konstitusyonal na maaring magbukas ng mas malalim na debate sa loob at labas ng Kongreso. Ito po mga kapatid, no, yan yung sinasabi natin na hindi po tinanggap. Okay. Ngayon, ito po, may tinanong tayo na legal expert. No, ang tinatanong po natin, kasi yan yung pinagtatalunan namin kanina dyan sa Birada Aguila, na po pwede pa ba na kung may nauna na nag-complain, kasi naisip rin natin, no? Halimbawa, katulad po nun, yung first complainant, di ba?
kung pinagdudahan na po yan, wala na ba talagang, kumbaga, pag may nauna na, wala na talagang pag-asa yung mga gusto pa? Yung mga gusto pang mag-file, wala nang chance dahil naunahan sila. Ang issue po ba rito ay unahan lang? Ibig sabihin, unahan mo lang yung mga magpa-file ng kaso. Katulad po nito, halos sabay-sabay naman sila. Ilang araw lang po. Kailan ba nag-file yung unang complainant? Ang tansya nga natin yan. Mukhang eto po. Sino-sino po ba yung nag-file ng complaint? Yan muna. Alamin po natin, no? Yun po yung gusto kong ikonsulta kasi yun yung pinagtatalunan namin kanina na parang mababaliwala lang tong second at third kung meron na pong first complainant. Ang realization pala natin, ganito po, no? Yung kung ibabatay po last year complaint laban po kay BP Sara, matagal po yung mga pagitan eh. 'Di ba? Halos tumawid pa ng another year. Hindi naman isang taon ng pagitan. Ibig sabihin, kung hindi ako nagkakamali, parang 'di ba, February nga, 'di ba, yung unang complainant, tapos anong buwan na yung ika-4, tapos yun yung pinasa nila sa Senate, yung ika-4 na complaint. Eto kasi halos araw lang eh. Yun po yung pagkakaiba. So, eto po yan. Bakit mayroon pa pong second and third complaint? Okay. There are allegations that the first complaint filed by lawyer Andre De Jesus, may mga aligasyon po na ito ay tactical move to trigger the 1-year ban. Yan po yung nirereklamo ni Pulong. Yan po yung nirereklamo ni Erese, di ba? Baka tinitrigger lang niya yung 1-year ban para yung kung may magko-complain pa po ng iba, mapawalang bisa na dahil nga doon sa 1-year ban. Okay. Ngayon ang tanong, hindi po ba illegal yung mag-file ng complaint ng sunod-sunod? Okay. So, hindi naman po. Dahil ang sinasabi po rito ay yung pong magkakaroon lang po ng meron po ritong tinawag no? Yung initiated at filed. Multiple impeachment complaints have been filed against President Marcos to ensure accountability before a 1-year ban takes effect. Ayon daw po sa Article 11, Section 3 of the 1987 Constitution, once an impeachment proceeding is initiated, no other complaint can be filed against the same official for 1 year. Ang tanong, nagkaroon na po ba na tawag na po na initiated na? Okay. Ito po ang question dyan, no? Initiated versus filed. So, ang naganap pa lang po sa unang complaint, na-file pa lang po, hindi pa po initiated. Okay. So, ang sinasabi po ng Constitution, eto po, once an impeachment proceeding is initiated. So, dapat hiwalay po yung filed at initiated. Ang tanong, paano po magkakaroon ng yung terminong initiated? Ito po yan. Bago natin po yan, bibitinin ko muna kayo ng konti. Summary po muna, ano po yung mga kinomplaint nila. So may 3 na po tayong complaint, no? Para makikita po natin kung may pag-asa pa po yung second at third complaint. At kung sino-sino po yung nag-complaint. Okay, first complaint. Alleged drug addiction, failure to veto and program appropriation, and the unlawful arrest of former President Rodrigo Duterte. Ito po yung kay Attorney De Jesus. Second complaint, Makabayan Black. Cited systemic corruption and patronage
specifically the BBM parametric formula for pork barrel allocations. At dagdag ko pa, dito po sa Makabayan Black impeachment complaint, ay direkta po nilang inaakusahan na si BBM po ay parte ng corruption. Okay, yung third complaint naman po, sila Mike Defensor, dating congressman, si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, dating congressman Jing Paras, at marami pang iba, no? Ito talaga ay matatawag nating pro-Duterte groups. Ito po naman yung kanila naging focus on betrayal of public trust, culpable violation of Constitution, and graft related to budget insertion. So sa tingin po natin, ang pinaka-pabor po sa atin na complaint, ito pong mga, at saka si Topacio pa pala. Si Attorney Yesesio Topacio. Okay, so kung tayo po ang papipiliin, ang pabor po sa atin at mukhang pinag-isipan at mukhang handang-handa, yung pong complaint nila Topacio, Jing Paras, Mike Defensor, at Chavit Singson. Okay, ngayon, eto na po ang katanungan natin. Kasi eto po, eto malinaw na no? Para maliwanag na sa atin, eto ang tanong, yung bang first complaint ay enough na yon para matrigger yung 1-year ban? Kasi meron na eh. Okay. So, dinefine po ng kausap natin na legal expert ang mga sumusunod. Initiated versus filed, no? So, magkaiba po yung initiated at filed. So, ayon po sa Supreme Court 2025 court ruling, the House rules impeachment is only deemed initiated, triggering the 1-year ban once the complaint is referred to the House Committee on Justice. Ibig sabihin, hanggat hindi pa po yan na-refer sa House Committee on Justice, hindi pa po matitrigger yung 1-year ban. Okay. Ikalawa, current status as of now, January 2022, 2026, na-referred na ba sa House Committee on Justice? Okay. The first complaint has been transmitted to the Office of the Speaker but has not yet been formally referred to the committee in plenary session. So wala pa po, hindi pa po na-referred sa House Committee on Justice sa plenary. Sa plenary dapat yan. Sasabihin ng speaker, may complaint dito, i-refer natin sa House Committee on Justice. Kaya dahil hindi pa po na-refer yan, hindi pa po matatawag na-trigger na yung 1-year ban. At ikatlo, the blocking. Ito problema ng BBM admin eh. Kung tinanggap sana nila, hindi sila maakusahan na tinitechnical nila yung mga nag-file. Ito po, the blocking attempt. On January 22, the House Secretary General's Office reportedly refused to accept the second and third complaints. Citing the official's absence, complainants argue this is a maneuver to ensure only the first weak complaint moves forward the trigger the ban and provide Marcos with a 1 year of immunity. Okay, mga kapatid, sa madaling salita, ngayon pa lang inaakusahan na po nung mga second, nung mga may second complaint at third complaint na minamaniobra po ng opisina ni Cheloy Garafil, sinadya po na hindi tanggapin para ma-refer na ni Faustino D ng speaker yung first complaint at matrigger na yung 1-year ban. Pero mali po sila dun. Kung tinanggap sana nila, mawawala sana yung usapin na yun. Ngayon,
Katulad ng sinabi ni Mike Defensor, kung ayaw po nilang tanggapin, hindi naman ganito pagkakasabi, pero ito lang po yung naalala kong sinabi niya. Kung hindi po nila tatanggapin 'to, mapipilitan kaming gumawa ng hakbang, 'no? Para ipagtanggol naman yung karapatan namin na mag-file ng impeachment complaint. At mukhang lalapit po sila. Siyempre, wala ka ng ibang hakbang eh. Alam mong minamaniobra ng Marcos admin na wag kang matuloy, wag matuloy yung anong tawag diyan, yung impeachment, no? Wag kilalanin yung second at third. Minamaniobra nila na maipasa na ni Speaker D sa Justice Committee, triggered na yung 1 year. Pero syempre, dahil magrereklamo na sa baka ipa-TRO pa ngayon, di ba? Siyempre, papa-TRO mo dahil ginawan nyo sila ng ano eh. Yun po ang palpak yung mga tauhan ng Secretary General. Hindi nyo ni-receive eh. Naka-cover yung media. Sasabihin nila, paanong hindi kami makakahabol? Tinechnical kami, ayaw i-receive. Wala naman po sa kapangyarihan nyo na tanggihan. Dapat doon ni-receive lang. Tinatakan nyo na receive. Mali rin yung diskarte nyo. Ngayon, ite-technical nyo. Uunahan kayo sa Supreme Court. Paano pag nanghingi ng TRO yan? Ha? Na hindi po pwede nyong idirekta kasi may second at third complaint. Ang mangyayari po niyan, pag pare-pareho po yung pinasa sa Committee on Justice, yun po, doon po magkakaroon na usapin. Pwede nilang magkasundo sila, i-combine, at isa lang po ipapasa, pwede po yun. At pwede rin naman na kilalanin lang ng Justice Committee yung impeachment complaint number 1, ibasura nila yung second at third, pero mas lalaki pa po yung usapin dahil tinetechnical ninyo yung karapatan ng mga tao na mag-file ng complaint, impeachment complaint, tinetechnical ninyo kahit na hindi nabuksan yung nilalaman ng kaso. Pwede pong makarating din ng Supreme Court yan ayon dito mismo kay Mike Defensor. Kaya marami po tayong abangan, no? Abangan po natin kung ano po ang susunod na hakbang ng Makabayan Black at itong identified sa Duterte Group. Ngayon po, usong-uso po, di ba? Ang pinag-uusapan po, ng lahat po ng concern, yung pong papanagutin. Papanagutin yung mga involved dito sa corruption. So dalawa po yung hakbang, no? Yung pong minority, hindi na po natin didiscuss yung minority report Kung gusto nyo po malaman yung minority report, mag-back na lang po kayo sa mga nauna nating video. Busy po ang politika ngayon para panagutin yung mga flood control project, yung mga magnanakaw sa flood control. At busy rin po para papanagutin yung Pangulo ng Pilipinas sa mga di umanong katiwalian sa flood control din po. Ngayon, ito po ang tanong. Ano naman ang ginagawa ng mga, kasi Makabayan Black tsaka yung mga Duterte Group, busy sila sa gusto nilang singilin eh. Singilin si BBM, singilin si Martin. Di ba?